Isabela, at saka sa Nueva Vizcaya. Baka kausap natin si Administrator ng National Irrigation Administration, si Engineer Eduardo Guillen. Engineer, good morning uli. Si Danny Buenafe sa programang Kabayan. Engineer, good morning. Yeah, Sir Danny, na yung bigat. Good morning po sa ating lahat. Okay, thank you very much, Engineer, sa oras na ibinigay ninyo. So, ngayon, alam ko kasi lagi naman nag-uulan lately. Nagtataka ko bakit bumababa ang level ng tubig dyan. Parang nandyan na sa critical level. Lalo na itong Angat Dam na malaki ang sinusupply na tubig sa atin. 90% yata ng tubig sa Metro Manila galing sa Angat Dam. Bakit ito bumababa at sumasadsad? Well, ang totoo ho kasi yan, Sir, umuulan lang sa paligid ng ating watershed. Nagtatampo lang nga kami dahil ayaw niyong umulan sa watershed natin. Ano po? Ganun ba? Opo eh. Kaya po, ang totoo niyan, may request na po kami sa DA po for cloud seeding. Dahil may mga pwede namang i-cloud seeding ng mga clouds tapat ng ating watershed para naman po maunanan tayo. Kaya yun na naman, para yung bagyo naman na yung paparating yung the next 14 days. Kasi na-forecast namin yung yung weather, meron tayong advanced forecasting system. Nakikita na naman namin na walang babagsak sa ating watershed. Kaya kailangan po natin talaga yung cloud seeding. Ang totoo, if I'm not mistaken, nasa 165.6 na yung elevation ng dam natin. Kaya medyo mababa na po yan. Opo. Okay, para lang doon sa mga nakikinig sa atin, kasi ang critical level ho is 160 meters. Diyan ho sa Angat Dam, diyan ho sa Bulacan yan. Ngayon, ang ang tubig na raw ng water level sa Angat is 161.33 meters. So halos nasa critical level, 160 meters, no? So ibig sabihin, ang problema ngayon, itong watershed hindi pala nababagingan ng ulan, kaya kailangan pa ng cloud seeding. Tama ba, Engineer? Sir, ang sinasabi ko itong magat kasi magat. Yung magat. Pero yung magat naman, para lang sa mga viewers, bumagsak na sa 166.21 meters ang tubig na malapit na rin sa critical level na 160 meters. Tama ba? Tama po, sir. Actually, sa 160 level kasi, hindi na makakadaloy ang tubig sa ating South High Canal, yung Baligatan Diversion Dam natin. At sa level na yan po, hindi na rin makapag-generate ng hydropower, no? So, ang ginagawa na po namin ng NIA pagka inabot sa kanyang level, ay binubuksan natin yung ating sluice gate o yung ating orifice para po mapatubigan pa natin yung MMC na tawag namin, yung Maris Main Canal. Kasi pwede namin patubigan yon hanggang 147 Ano yan? Bubuksan nyo yung Suez Gate ba? Tama ba? Para at yung least... sluice gate, bubuksan po namin. At least po, mapatubigan pa rin niya yung around 65,000 of the 95,000 area po ng ating Maris. Para sa mas maintindihan ng ating mga nakikinig ngayon, ito ho kasing Magat Dam na nakabase sa Isabela, di ba? Ifugao at Nueva Vizcaya, ay ito ang major source ng kuryente at irigasyon doon. Tama ba, Engineer? Yes, isa po sa major source po ng kuryente, pero ito po yung major source ng irrigation po dito sa ating sa area na yun. But of course, meron naman tayong mga diversion dam, pero kahit yun po, yung Sifo Dam natin, yung Sifo Dam dyan sa may nagpapatubig naman dito sa Rojas, Quirino, and Burgos, wala na yung tubig doon sa ilog, kaya yun po ay critical po yun. So, kasama dito sa Maris natin. So, bali ngayon with only a difference na 6, di ba? Meters ba? Halos di ba? 166.21 meters ngayon tubig sa Magat Dam na ang critical level is 160 meters. Ngayon ho ba lang talagang ganito bumaba na medyo, tingin nyo ho ba, ito rin kasi medyo hindi tinatamaan ng mga pag-ulan itong watershed nila? Yes, sir. Hindi ho tinatamaan ng pag-ulan itong mga watershed kasi July, pag July na, dapat meron ng Actually, pag June, meron na dapat mga pag-ulan dyan. But, yun yung forecast ng pag-asa. Actually, August pa nga yung Super El Nino But, pero ngayon, ramdam na. For now, ramdam na, Engineer, yung Super El Nino dyan sa lugar na yan, mga bandang Northern Luzon na yan, di ba? Opo. Kaya talaga nagko-coordinate kami ng DA para po matulungan itong mga farmers natin dahil tinitingnan natin kung pagtanimin natin sila ng mais, sabi namin,
extreme naman yung weather, pagka bumagyo, di tutumba rin. So, Oo. ang best option talaga, sabi ng DA sa amin, is yung mga mababa lang po na high-value crops, katulad ng munggo, mga ganyan ho. So, yun po yung aming pinag-uusapan po ng DA. Hindi naman kasi ibig sabihin, sir, na kapag kulang ng tubig, hindi na pwede magtanim yung ating mga magsasaka. Oo. Lamang dapat mag-diversify lang tayo ng crops para makapagtanim pa rin po. Oo, so ibig sabihin for now, kung ganyan ang let's say ang weather condition at medyo kailangan nagtitipid din tayo sa tubig, yung mga mais, para munggo, yung mga value crops na mas conducive, yung pa sinasabi nyo, engineer? Sa yung panahon po, dahil ayon dito sa may mga bagyo po kasing paparating pag ganitong buwan. Alam naman natin, mais madaling July tumumba na yan. Oo. Although hindi matakaw sa tubig yung mais, pagka hinangin naman yan, madali siyang matumba, Oo. madaling masira. So dapat po talaga yung mga mababalang po na crops, like Tama. yung in-example ko kanina, munggo, para po lesser po ang risk ng ating mga farmers. Oo. Dahil yung munggo, panalo ka pa rin kahit na tinamaan Sarap ng yun. dyan, green manure pa rin po yan. Oo, tama. So at least may pakinabang pa rin yung ating mga magsasaka. Okay. So bali kailangan na ng shift no ng kanilang agricultural crops at yung mga magsasaka natin kamusta naman for now kasi dahil nga sabi mo yung mga super El Nino na ganyan may threat ba against let's say sa hanap buhay nila in terms of agricultural yield? Yes po, pero alam mo, bilib ako sa resiliency ng ating mga farmers, yung fighting spirit nila, no? Sabi nung iba, hindi, magsusukal pa rin kami. Meron naman kaming water pump. So, sabi ko po sa Dati mga kasama natin sa NIA, yung water pump system, di ba? oo, may magastos yan ako at mahal pa yung fuel. Baka pwede nating i-subsidy. Tinitignan po namin kung magamit namin yung aming operation, yung Omnispice na fund namin. At baka pwede rin kami makahingi po sa DA. Kasi ang DA naman po, very open naman po. Pag naghingi ang DA dyan, mabilis po ang DA na umaksyon sa atin. At para matulungan natin ating mga farmers, sir. Di ba napag-usapan natin last time, I remember, yung para nakakatipid sila, yung solar pump system ba yun? Na, di ba, mura lang na pwedeng gamitin sa mga, let's say, malaki na tubig na papatubigan. Di ba, engineer? Naalala nyo yun? Tama po yun. Oo. Kaya po yung mga may nalagyan namin ng solar pump, wala po problema yung mga yun, sir. Kasi nga, mas maaraw, mas malakas pa yung bomba ng tubig. Ano? Kaya po may mga areas na kami. Katulad po sa may parting Pamplona. Meron po kaming nagawa pong malaking solar pump irrigation project doon lately lang. So ngayon, siyempre, tuwang-tuwa ho yung mga farmers natin dyan. Diyan sa Isabela po, meron kaming ginagawa din dyan na malalaki yung mga solar pump projects. Okay. Major rin yan. Source din yan ng mga bigas eh. Di ba? Importante dyan eh. Di ba? Opo, sir. Kaya ang utos naman ho ni Presidente sa atin, of course, magtayo tayo ng mga infrastruktura na mag-a-address magbibigay ng climate change resiliency sa ating mga farmers. Dahil, talagang may climate change na po eh. Kaya kailangan po natin ng mga adaptation and mitigation projects. Opo. Pero Administrator, isa pang concerning dito, itong posibleng ideklara daw, state of calamity, itong probinsya ng Catanduanes dahil kinakapos na rin supply ng tubig dahil sa tagtuyot? Yes sir, marami pong area actually ang identified ng Pag-asa po na tatamaan talaga ng ano. Tsaka ang alarming po dito, ang sabi ng Pag-asa parang sa August, ang pinakamalakas nga daw na effect ng Super El Nino is sa October pa eh. Pabalo pa hanggang next year. So ngayon pa lang nararamdaman na po natin. So talaga pong dapat ay paigtingin natin yung ating pagpaplano po rito sa climate change resiliency program po natin. Ito naman ang ginagawa ng ahensya po natin. Katulong po yung ibang ahensya po. Kasama ang DA. At sabi nyo, tama ba yung buwan is August pa lang? So anong na-identify ba natin, let's say, ang mga probinsya o regions na medyo kailangan na ito na nga paghandaan, lalo na itong climate change resiliency program? Anong mga katulad ng Catanduanes, mukha daw i-declare state. So may mga iba pa tayo, ibang probinsya na posibleng will be following that yung ganyan na path? Opo, sa Mindanao, yung Region 12, isa ho sa red mark namin yung Region 12. Ano po? At of course, Region 1, 2, CAR, ito pong 4B. Ito mong 4B, medyo matindi rin ang ano yan, part of 4A. Ano po yan eh. Pero ang nakikita natin, yung part lang na hindi naman lahat, yan sa Region 6. Dahil maulan pa rin po sa Region 6. Ano po? So,
Region 5 meron din part diyan na tatamaan, ano? Mm. So hindi naman po lahat ng provinces, but marami po talaga ang affected nitong Super El Nino. Mm. Pero for now, Administrator, pag-usapan natin itong Angat kasi ito Angat Dam ito yung pinaka-major supply natin ng tubig no dito sa Metro Manila. So sa ngayon, ang kanyang is 161.33 meters ang level ng tubig sa Angat no. So ang critical is 160 meters. So ano ang mga intervention na pwedeng gawin like yung cloud seeding? Ano pa ba ang pwede na parang hindi naman sumadsad dun sa 160 meters na level, critical level? Well, yung mga immediate po talaga yun na lang cloud seeding ang pinaka last recourse po dyan. Ano? Pero kung pang long-term solution po ang tatanong ninyo, of course magtatayo pa po tayo ng additional na dam. Under this administration naman po may pinapatayo si additional Presidente dam? dyan sa may Bayabas, yung Bayabas Dam ano po. At ang laman po niyan is 54 million cubic meters. Mhm. At balak din ng administration na ipa-repair na yung nasira po na Bustos Dam. Pero ito po yung mga pang-irrigation lamang po ito, sir, no? Dahil yung Angat Dam ay actually hindi po sa NIA yan eh. Sa Napocor po yan. Hindi niya ba under sa inyo yan? Yung Hindi Angat po. Dam sa Actually, Bulacan? power generation po yan sa Napocor at saka okay. yung Nawasa po. Sa kanila po yung dam na yan. Pero itong kailangan na isang for long term, sabi mo yung Bayabas Dam, saan ho ito? May 54 million cubic meters na pwedeng i-supply. DRT po yan, doon yung Remedios Trinidad. Tabi lamang po ng Angat. May 54 million cubic meters po dyan. Ang maganda po dyan, sir, is that na malaking may tutulong. Yung po kasing Bulacan na yan, apat po ang ilog na bumabagsak yan, sir. Ano po? Ang pinakamalaki, of course, is yung Norsagaray River. Nandyan na po yung Angat. Nandyan na po yung Angat. Malapit dyan yun. Yung Angat, Norsagaray, magkakatabi na yan eh. Oo. Tama po. Ang sunod po na malaki dyan, sir, is yung Ipo River. Yung Ipo River, yung Angat, babagsak sa Ipo River. Pero yung Ipo River, kasi yung Ipo Dam, maliit lamang po yun eh. Actually, yan lamang po ang ginagamit natin na pang-divert ng tubig. Papunta po dito sa yung inumin natin, sa MWSS. Yung Lamesa Dam? Lamesa Dam. Wala pong, ang kailangan naman ng MWSS sana, magtayo siya ng dam dyan sa Ipo para makapag-ipon pa ng maraming tubig. Ano po? So, ang susunod na po malaki na ilog dyan, yung Bayabas, andyan na po ng NIA. Pwede namin pinapatayuan na po ng NIA. Okay, pero ano ba ang target nito? Sinimula na ba to yung Bayabas Dam? Nasimula na po namin, sir. Ang target completion po namin is 2028 na natapusin po yan. Opo. So within the administration ni BBM, kaya yan? Yes, sir. Yes, sir. Kaya po yan, sir. Within the administration po BBM. Okay, pero saka yung pong Bustos Dam, madaling gawin lang namin yun, sir. 1 taon lang yun. Kaya namin ayusin yun. Ano yung Bustos, ibig sabihin, reconstruct or what? Para by aayusin lang? Ilan ba capacity nito? Po namin, sir, ibabalik namin yung nasira pong rubber dam. Kasi may rubber dam po yan eh. Na malaki ang laman po rin ng Bustos Dam, sir. Nasa 17 million. Well, I'm sorry. Nasa 17 million cubic meters din pala yan. Malaki rin. Sa Bulacan din to, di ba? Bustos. Opo. Yung 17 million cubic meters yan, malaki rin yan. So, ang malaking na itutulong po na to, sir, aside doon sa irrigation, yung flood control ng Bulacan. Oo nga pala, dahil laging binabahayan, laging kalumpit, yan lagi namin na-feature until now, baha pa rin eh. Diba? Opo. Ang tanging paraan lamang po talaga dyan, sir, is maglagay ng mga dams dito sa apat na malalaking ilog. Actually, sir, kahit hindi isang dam yung Norsagaray, okay na yun dahil malaki talaga yung Angat. Pero itong Ipo, River, pwedeng 2 dam dyan eh. At itong babari ng Bustos Dam, pwedeng 1 dam pa dyan. So, dapat series of dams talaga. Okay. Sige po. Maraming salamat ho, Administrator, sa oras. Thank you ho. Salamat na po. Thank you po. Okay, yan ho si Engineer Eduardo Guillen, Administrator ho ng NIA, National Irrigation Administration. Tuloy-tuloy na ho tayo sa ating programa.